Inilubog lang ng dalaga ang kamay niya sa dagat. Agad na nagsama-sama ang napakaraming isda. Nakangiti ang mga mangingisdang naghihintay. Sa tulong ng dalaga, makakauwi silang puno ang huli. At hindi lamang dito nagtatapos ang kakayahan ni Ella. 10 taon na ang nakararaan nang iligtas siya ng kapitan ng bayan mula sa lumubog na bangka. Nang buhatin niya si Ella, nakita niyang gumaling agad ang bagong sugat niya. At nang dalhin niya si Ella pa uwi para alagaan, biglang nagkaroon ng lakas ang biyenan niyang halos walang malay buong araw. Simula noon, halos wala nang pumupunta sa klinika ng isla. Sa halip ay pumipila sa pintuan ng bahay ng kapitan. Dahil ilang minuto lang kapiling si Ella, ay gumagaan agad ang pakiramdam ng may sakit. At bilang lola ni Ella, si Tia May, tuluyan siyang nakawala sa hirap ng dimensya. Kaya bagaman anak siya ng kapitan, para sa lahat ng taga-isla isa siyang biyayang bigay ng langit. Upang hindi mawala si Ella kailanman, inutol nila ang lahat ng ugnayan sa labas ng isla. Ngunit hindi nila inakala, na sa likod ng malaanghel na anyo ni Ella, may nakatagong nakakatakot na bahagi. Isang araw inilapit niya ang kamay sa pugad ng pukyutan. Agad damapo sa kanya ang mga bubuyog. Habang ninanamnam niya ang paglapit ng mga ito, napansin niyang napahiyaw si Xiao Qiang sa tabi niya. Sa sobrang taranta, namatay ang bilyon-bilyong bubuyog sa isang iglap. Para hindi siya katakutin ng iba, hiniling niya kay Xiao Qiang na manatiling lihim ito. Ngunit dito nagsimula ang binhing magdadala ng sakuna. Maya-maya nagdala ang mga bata ng pulang prutas. Alam nilang ito'y nakalalason, ngunit sinadya pa rin itong kainin ni Xiaobai. Dahil ilang ulit na nila itong nilalaro, at palaging nililigtas ni Ella ang nalalason. Sa bawat laro, gumagaling sila dahil kay Ella. Pero sa pagkakataong ito, nang makarating sila sa bahay ng kapitan, nadiskubre nilang wala si Ella. Lumabas palang dinala ng kapitan ang anak para mangisda. Nasa ilang kilometro sila mula sa baybayin ngayon. Kitang-kita na si Xiaobai ay nagsisimula ng maapektuhan ng lason. Wala nang nagawa ang matatanda kundi dalhin siya sa lumang klinika. Kahit mabilis na naglaban ng tiyan ang doktor, hindi kayang pigilan ang sobrang tinding lason. At nang dumating si Ella kasama ang kapitan, lubusan nang tumigil ang paghinga ni Xiaobai. Ngunit umaasa pa rin sila. Kaya inilapit ng kapitan si Ella kay Xiaobai. Sa mata ng lahat ng umaasang tao, inabot ni Ella ang kamay niya kay Xiaobai. Please Ella, pakiusap. Nasasaktan si Ella sa nangyari. Unang beses niya silang nabigo. Pagkatapos ng libing ni Xiaobai, tumakas siya papunta sa isang liblib na lugar. Sinubukan niyang buhayin ang isang bubuyog. Ngunit napagtanto niyang hindi siya makapangyarihan. At simula noon nawala ang kanyang kakayahan. Pinaalam agad ito ng kapitan sa mga taga-isla. Ngunit nang imungkahi niya, nabigyan ng pahinga ang anak niya. Ayaw pumayag ng mga taga-isla. Dahil matagal ng parte ng buhay nila ang makita si Ella. Labis na nagulat ang kapitan ang lola ni Ella na si Tia May ay kumampi sa mga taga-isla. Wala siyang nagawa kundi payagan ng anak na ipagpatuloy ang pakikipagkita. Bagaman nagdadala sila ng mga regalo para kay Ella, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagkakasala. Sa lungkot at bigat, hindi bumabalik ang kanyang kapangyarihan. At maging ang kapitan ay walang ideya kung gaano pa ito tatagal. Hanggang isang araw lumapit ang mga magulang ni Xiaobai sa kapitan. Humihiling sila ng pahintulot na maiuwi ang kanilang anak mula sa lugar ng dalamhati. Kahit pa ulit-ulit nilang tiniyak na hindi nila ibubunyag ang sikreto ni Ella. Pero para makaiwas sa panganib, tinanggihan pa rin sila ng kapitan. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik ang dimensya ni Tia May. At labis siyang natakot. Buti na lang sa oras na iyon, nahanap ng doktor ang paraan para tulungan si Ella. Sino ang gustong manood ng mahika? Isang bagong palabas sa telebisyon na nagbalik muli ng saya kay Ella. Nang gabing iyon, nadiskubre ng kapitan na bumalik na ang kakayahan ni Ella. Pero lumalabas lang ito kapag siya ay natutulog. Para sa kaligtasan ni Ella, sinabihan niya ang asawa na panatilihing lihim muna ito. Lalo na huwag ipaalam kay Tia May. Pero nang makita ng ina ang kanyang nanay, napaili-iling lumalala araw-araw. Hindi na siya nakatiis, at dinala si Tia May sa tabi ng natutulog na Ella. Paglabas ni Tia May mula sa kwarto ni Ella, muling lumino at gumanda ang kanyang paningin. Ngunit agad niyang ibinahagi ang nangyari sa lahat. Kinabukasan maagang pumunta ang mga mangingisda sa kapitan. At pinilit siyang isama si Ella sa pangingisda, dahil simula nang magkasakit si Ella, wala silang nahuhuling isda. Kung magpapatuloy ito, magugutom ang buong isla. Ngunit ngayon, kakaiba dahil natutulog lang nagkakaroon ng kapangyarihan si Ella. Bago pa makapag-isip ng solusyon ang kapitan, dumating si Tia May dala ang sleeping pills. At gustong ipainom kay Ella. Sabay paalala sa kapitan, dapat unahin ang kapakanan ng mga isla. Galit na galit ang kapitan sa ginawa ni Tia May. Hindi niya maisip na may taong maglalagay ng gamot sa apo mismo.
Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niyang umalis kasama si Ella. Ngunit sa huli ay pinili niyang magparaya. Hinayaan ng asawa na durugin ang gamot pampatulog at ihalo sa tubig na ipaiinom kay Ella. Kasunod nito, magkasama nilang binuhat ang natutulog na Ella papunta sa pantalan. Sa mga matang puno ng pag-asa ng lahat, hawak ng kapitan ang walang malay na anak, at inilubog ang kamay nito sa dagat. Kinabukasan abala agad ang mga isla. Pinoproseso ang nahuling isda bilang daing. Masayang nagdiriwang ang lahat, maliban kay Ella na walang sigla. At labis itong ikinalungkot ng kapitan. Alam niyang kapag nasimulan na ito, hindi na ito titigil, bilang matagal na niyang kaibigan. Nabasa ng doktor ang nasa isip niya. Kaya sinabi nito, na aalis na ngayong gabi ang mga magulang ni Xiaobei. Kung nais niyang dalhin si Ella, pwede siyang sumama sa kanila mamayang dapit hapon. Ngunit ang kanilang usapan, ay narinig pala ni Tia May. Gabi palang pumunta na siya sa klinika. Tahimik na hinihintay ang doktor. Nang marinig niyang aalis nila si Ella, nanghina siya sa takot, dahil babalik ang kanyang nakakatakot na dimensya. Ngunit para sa kinabukasan ni Ella, tinanggap niya ang desisyon ng doktor. Ngunit pag-alis ni Tia May, bigla na lang bumagsak ang doktor sa sahig. Nilagyan pala ng laso ni Tia May ang alak nito. Kasunod nito, agad namang nagsindi ng malaking apoy ang mga mangingisda. Nang makita ng pamilya ni Xiaobei ang nasusunog na klinika, naintindihan nila na may taong gumagawa ng masama. Kaya agad nilang dinala ang anak at umalis sakay ng bangka. Pagdating ng kapitan kasama si Ella, wala na silang nadatnan doon. Sa susunod na segundo nakita nila ang malaking apoy sa klinika. Agad bumalik ang kapitan para iligtas ang doktor. Ngunit dahil sa lakas ng apoy, hindi siya makalapit. Si Xiao Qiang ay walang nagawa kundi panoorin ang kanyang ama. Malunod sa apoy. Kinabukasan ng umaga, naupo siya sa tabing dagat na tulala. At biglang nakita niya, isang mabilis na bangkang galing sa kalupaan papalapit. Agad itong nagdulot ng pag-aalala sa mga isla, upang hindi maaga si Ella ng mga tagalabas. Kinuha ng mangingisda ang isang baril, at hindi pinakinggan ang pagpigil ng kapitan. Sa pilitang lumapit ng buong lakas. Pagdating nila sa pantalan, nalaman nilang isang pulis at isang social worker ang dumating. Sinabi nilang isang pamilya ang nasagip kagabi sa dagat, at nagulat ng kaso tungkol sa kapakanan ng bata sa isla. Nais ng social worker na tingnan ang bahay ni Ella, kaya wala nang nagawa ang kapitan kundi samahan sila. Ramdam nilang dalawa ang matinding pag-ayaw ng mga isla. Ngunit wala na silang atrasan kaya nagpatuloy sila. Hindi inaasahan ni Xiao Qiang na walang bantay ang bangka, kaya ninakaw niya ang baril sa loob. At nagtago malapit sa bahay ni Ella. Pagdating nila sa pintuan ni Ella, hiniling ng pulis na umalis ang mga walang kaugnayan. Ngunit walang umalis, bagkus dumarami pa ang nagtitipon. Kaya napakapit ang pulis sa baril ng may kaba. Pagpasok ng social worker sa kwarto ni Ella, nakita niya ang batang kalmado at maayos ang emosyon. Walang bahid na siya ay sinaktan o inabuso. Ngunit nang handa nang umalis ang social worker, dapat ay sabihin mo ang salamat sa akin. Nang lumabas ka ng kwarto, dapat mong sabihing salamat Ella. Pagkatapos ay dinala ng social worker si Ella palabas. Sinabi niya sa pulis na nais niyang dalhin ang pamilya para imbestigahan. Dahil sa mga salita ni Ella, nakaramdam siya ng hindi tama. Agad lumapit si May upang magpaliwanag. Sinabi niyang mabuti ang lahat ng taga-isla kay Ella. Ngunit hindi maniniwala ang pulis sa isang panig lang. Ipinilit nilang dalhin ang pamilya ni Ella. Ngunit kasunod nito, hinaranggan sila ng galit na mga taga-isla. Handa silang mamatay, para hindi mailayo si Ella mula sa isla. Sa susunod na segundo nagbunutan ng baril ang magkabilang panig. Sa kaguluhan ay sinubukan ng isang taga-isla na manghuli. Agad siyang pinigilan ng kapitan. Ngunit tinamaan siya ng bala ng pulis. At gumanti ng putok ang isang mangingisda. Napatay ang pulis sa mismong lugar. Kitang-kita na hindi nakakayanin ng kapitan. Kaya dali-daling dinala siya ng lahat papasok ng bahay. Ngunit hindi agad pinatawag ni May si Ella para magpagaling. Sa halip pinilit niya ang kapitan. Namangako na hindi niya dadalhin si Ella palayo, upang mailigtas ang sarili. Napilitan ng kapitan na pumayag. Ibinigay ni May ang tubig na may pampatulog kay Ella. Hiniling na inumin niya ito. Ngunit ayaw ni Ella, hanggat hindi niya nakikita ang ama. Sa pagmamadali pinigilan siya ng ina at lola. At pilit siyang pinaiinom ng gamot. Pumigla si Ella ng buong lakas. Narinig ito ni Xiao Qiang at tumakbo bitbit ang baril. Inutusan niyang bitiwan nila si Ella. At itinutok ang baril kay May. Ano ang ginawa mo sa tatay ko? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Pakinggan mo muna ako. Tama ang sinabi niya. Tayo ay iisang pamilya. Ngayon ibaba mo ang baril. Huwag ka nang magsinungaling. Kasabay ng sigaw ni Ella, nagsimulang umalon ng malakas ang dagat. Nang tuluyang tumahimik ang lahat, idinilat ni Ella ang mga mata.
At nakita niyang patay na ang lahat sa kwarto. Ang mga taong masisigla kanina sa sala, ngayon ay wala ng buhay. Paglabas niya ng bahay, nais sana niyang hanapin kung may nakaligtas. Ngunit nakahiga ng tahimik ang lahat sa lupa. Ang buong isla ay naging isang libingang walang buhay. At si Ella na lamang ang natira.